nung malaman na may meeting, ma-upset. Sumat, diba? Ma-upset siya. So, ako ulit ang pinasubo. Yan. So, we do this meeting for the barangays in Baguio. So, lahat, pupunta kami ng ganito. The history actually, the survey was started sometime 2017. Mid-2017, yung previous administration pa, they gave us the go signal to conduct and make a survey of all structures in Baguio City. This happened kasi may isang councilor, no? Councilor Balahaga. Siya yung charge ata ng environment and infrastructure. May programa sa radyo noon. If I remember it right, radyo ng bayan yun. Kapihan sa Baguio. So palaging iniimbita yung office para maging resource speaker. One of the questions always being asked by Councilor Balahaga, alam niyo ba kung ilan structure lahat sa Baguio? Alam niyo ba lahat kung may permit o wala? Ilan yung nasa road right of way, ilan yung nasa easement. So every time na magkataon, wala nang gusto pumunta eh. But there has to be one personnel from the office always goes there, and that is me. Magdamdaman na sa live interview the radio. So we did the survey. It started 2017. What's the status now? Tapos na ba lahat? Ilang percent na? 98%. 98%. So ready to be paid. So we make use of a survey. We make use of GIS, Geographical Information System. Doon sa computer, buksan mo yun, i-click mo lang kung ano yung, may mapa yun. May kung kaninong bahay ito. Alam na namin. Kasi, title ba yung lote? O hindi. Kaninong may-ari? Lalabas lahat yung information. So, imagine yung mga ganyang technology papanuhan namin ng college. Wala. Diba? Wala man. Landline lang. Typewriter pa ng araw. Ngayon lahat, computer. Hindi dyan namin mo, sir. Arnold, sir. Di apelido. Lacunsay. Well, so lang, di malamig ko. High school, nga dati mamang dito nga padang na high-tech. Tarap ni Pilamini. Dati dyan student affairs na kami, library. Pilamini magpagin. Pati high-tech ini. Typewriter. Ha? Typewriter. Typewriter. Okay, so since na-kompleto din, take note, Duterte Gibabaga, this is politically motivated. No, it started in the previous administration. Now that the results of the survey has been completed, it's just but proper for the next administration to bigat mo na ang pamilya may sana ituloy. Tuloy na lang. Hindi yung programa. And ang mga pagbaga, 1 million per video niya. The resulta niya survey based on what the respondents, the respondents muna tayo, answered niya. Bahay-bahay na marunong. Ano kayo ito eh? Sino ating bagi? Ating bagi na ito dote. And, ito pa'y tagipagbaga nga pa nga
kailangan sila building permit. Ada di last na meeting ko na nang bakit ako, tataklaan mo ako sa kulal yan, building permit. Ako din sa barko ka na. Anak, pag-ispila madam. Hindi pa ako nag-aaral nun. Meron ng building permit. Alam ko na. Bakit? Yung bahay namin na una, natimonis sa kawalan ng permit. May kung kami sa lote, may order of award. Pero, siyempre, parang shanty lang. It was the next. No. Hindi pa ako nag-aaral, alam ko na meron. And then, we have our records here, dating back 1946. Meron ng building permit. Perhaps, even during peacetime, yung mga kandiyan, mga senior, alam ko ang yung peacetime. That is the period in Baguio before World War II. No. Nire-require na siguro yan. Kaso, nasunog yung record sa City Hall during World War II. That's the reason why the only record existing started 1946. Okay. So, the law, prevailing law that covers the requirement for building permits at the moment is PD 1096. That is the National Building Code of the Philippines. Take note of the word national. Yan. Ano kasi? And this was enacted February 1977. No. So, 1977, hindi ibig sabihin na buildings constructed prior to 1977 do not need the building permit. No. We have city ordinances before 1977 that requires a building permit prior to the construction of any structure. Yeah. Okay. So, apay, nakita yun, the word, nakita niyo yung word na national. Anong ibig sabihin niya? Before 1997, as I've said, we have ordinances. So, you go to Manila, the requirement is different. You go to Baguio, requirement is different. Perhaps if you go to Pampanga, the requirement is different. So, then President Marcos came up with yung presidential decree kasi ito yung mga law na na-issue noong panahon ni President Marcos. Diba? Presidential decree. So pag Republic Act naman, ngayon, years prior martial law and after martial law. No. So hindi napapalitan hanggang ngayon yung law na yan. So he made it sure that the law must be institutionalized and nationalized. For what reason? So, ganyan para kita senior. Anong tawag mo, Mr. Longsan? Still young, sir. Below. Below 60. Below. Senior sa taas. Senior rin niya. Uresaki. Junior dyan baba. What happened in 1968? August. Madaling araw. Yung maritried because grade 1 ako di. Diba, lumindot? Lumindot, malakas. Epicenter, Aurora, Kasiguran. Most of Northern Luzon was affected. May isang condominium sa Binondo, bumagsak. Isang structure lang, ilan yung namatay? 268. Yeah. Kung maiwasan di ay, na maraming man, we made it sure that the building code must be nationalized. At dati, merong isang proposal to revise this. Yeah. Kasi sabi na, updated na yung batas. It has to be revised.
pumasa na sa Kongreso, in the third reading, nandun na sa Senado, ewan ko kung aprobahan ng Senado. Pag na-aprobahan ng Senado, goes to the President, when he signs it, it will be the national, revised, national building code of the Philippines na naman. Okay, so, on my part, my personal opinion, why do I have to revise the national building code? This is not outdated actually. When in fact, the structural code, time and again, they revise the code. Electrical code, it is updated. Code on sanitation, it is updated. Electrical code, it is updated. So, although we have a national building code, there are codes that are attached to this. Yeah. So, I'm here for Tagalog. Let us go to the requirements for the application of a building permit. Okay? Ganyan number 1. Ilan lahat yung nabibilang yun? Marami. Baka dapat kaya makakatagalog kita, gaya. Awan, mawatan natin. Mano, may requirement na mabasba tayo. Ha? 20, yan, nagado madam. Yan yung dibibiyangan, pinatuman niya. Tapi, importante nito yung gana number 5. Yan, gana sila. Ito lang, concern ka, ikapit. Yan. Number 1 is, yung pinakagamit dyan, OCT or PCT. What is this? Original Certificate of Title or Transfer Certificate of Title. Let's go to number 2. That is tax declaration from the city assessors office. Dapat nilote na-assess. Yeah, meron siyang assessment. Meron siyang value. And then number 3, after it has been assessed, you have to pay the taxes. Yeah. And then yung number 4, secretary certificate, wala naman siguro corporation na magpapatayo, bira lang. You know, bira lang. Yung kasi corporation, the corporation itself cannot apply kasi they're represented by Sige nga, patito ba ba? the person. The secretary certificate in SODI, designate no sino nga dapat yung mga represented by corporation. We have the survey plan. My question is yung bang pag binabayaran mo yung tax, pag-ari mo na lupa. Dami nagsasabi, may tax trip naman ako. Is the land yours? No. No. Binabayaran mo yung tax kasi ginagamit mo yung Lupa. lupa. But that is not the proof of ownership is yung PCT. Diba? Ilan po sa inyo ang may title? Second. Okay? So, this. Ang na-encounter namin, nakaramihan, ang lalabas doon sa title mo is OCT, Original Certificate of Title. Ito naman, pag minana mo, o kaya nabili mo, ano? Nabili mo sa iba, i-transfer sa iyo, it becomes TCT or minana mo.
Kanino po nakapangalan yung titulo nyo? Sa inyo na po ba? O sa mga magulang pa? Magulang. Buhay pa po sila? Patay na. Paano kayo makaka-apply ng bibig permit? Di ba? Ilan po kayo magkakapatid? 7. Buhay pa po lahat. Patingin po ng titulo niyo. Kabino. Iyon po. Dalawa po sila, wala na. Namaya pa na. Nag-rest na. Napag-usapan niyo na po bang magkakapatid kung paano niyo Hati-hati. hati-hati. Ito kayo. Yung isang na-encounter ko, yung 11. Tapos nag-aaway na kasi yung isa pinangalan lang sa kanya. Okay? So, in the case of Madam, namatay na yung mga magulang, saka nakapangalan pa rin yung title sa mga namayapa. Ano pong gagawin? Okay? Extrajudicial settlement of estate. Ano? Ilang square meter yan, madam? Pagka naayos ko dito, state. Naayos ko dito, state na rin. Hindi dyan namin lang. Sus 44 square meters. 44 divided by 7. 7. 7. 6 point something. 6 point something na. First floor ikaw, second floor ikaw. Fourth floor ikaw. Yan is one. Oh. Mahirap yung ito kasi. Ang hirap i-settle yan. Siguro yung iba, mag-giveaway na lang. Bigay na lang ng cash. Ayan, bigyan mo na lang ng cash. Sa'yo na yan. Akin na lang ito kasi ang liit. Extrajudicial settlement of state. No. Paano pa? Sino po mag-aayos yan? Lawyer. Kasi kayo, kasi may mga babayaran pa kayo sa biyaya yan. Ano? Estate tax, ano-anong daming tax. Ano? So, mapansin nyo, kagaya nun, siguro dati, mga magulang nyo, may nagati-hati rin sila, no? Tapos, paghati ano naman. Habang tumatagal, lumiliit yung lupa. So, habang buhay pa yung mga asikasuhin nyo na, no? Karamihan ang na-encounter natin ganyan, no? So, number 5, of course, we have survey plan. Survey plan. Ito dapat aprobado ng DNR. Actually, kahit wala yung dalawa, pag meron kayong order of award, i-recognize namin. Sino ko nagbibigay niya? DNR. Yung order award, nagsasabi na wala na ibang pwedeng maka-apply dyan. Ikaw lang. I-award na namin sa'yo. Okay? Nire-recognize namin instead of OPT o PCT. So, makita nyo yung number 7, we have building plan documents. Lahat ng application dapat may plano. No? Sino pong gumagawa? In the case of architectural plan,
Mga architect. Pwede sa ngayon, pwede po yung civil engineer na gumawa niyan. Structural plan, ginagawa ng... So, ilang plano makita nyo? Architectural, structural, electrical, sanitary. These are mandatory documentary requirements. Lahat ng application, meron ito. Malipat dun sa dalawa, makita nyo electronics, di ba? If applicable. Mechanical, if applicable. So, isa-isahin po natin yun. Structural plan, we record this plan, and then we evaluate it if it is compliant to the structural code of the Philippines. Ano? Yun namang electrical plan, if it is compliant to the electrical code of the Philippines. Likewise with sanitary, ito pwedeng gawin ng sanitary, pwedeng mas na plumber. Compliance sa program sanitation, which PDA 56, and compliance to the, whether it's compliant to the plumbing code of the Philippines. Ang magawa nito, sino po yung engineer dito? Meron po ba? Engineer. Anong pamuman? Chemical. Hindi ka pwedeng mag-prepare man. Civil. Alam ko, civil. Ikaw na sanang gagawa lahat. Lalo nila. Chemical. I also have a brother who's a chemical engineer. Okay, so binabayaran yung serbisyo ng mga gumagawa nito. No, may mga nagsasabi, hindi ba pwedeng kayo na lang? Pinagbabawal po ng civil service at ng batas na yung mga government employee gagawa ng plano. Corruption. Kami yung gagawa, kami pa yung mag-a-approve. Corruption. So, the law prohibits us from practicing our profession. Gusto niya, antayin nyo, in 2 years time, I'll be retiring. Pero, meron pang isang palugit na isang taon bago kami makapag-practice. Sana yung bawal. Yung mga enterprise sa baba, lalo na yung makasama namin bata-bata, siguro hindi aware sa batas na yun, napagsasabihan na hindi pwede. You do it at your own risk, pero pag may nagreklamo, you're dead. No. Kasi pag natanggal ka sa servisyo, para ka na rin patay. Walang pensyon. No. Tensyon. Hindi ba? Bawal. Walang pensyon. Okay. So, number 8 hanggang number 70, ginagawa po yan mga engineer. So, structural design, kasama dun sa bago kasi drawing yung plano, titignan yung structural design. Ano, gagawa ng structural design pala. Okay? Halimbawa, ganito bakal na may gumagas sa design, yun din na ilalagay sa plano. So yung plano, hindi galing sa imagination lang. Ano? Dapat may kasamang dokumento yan na nagpapatunay na yung plano mo sumutok na sa design. Building materials. So yung analysis, kanino po ba, sino po ba yan may tatlong palapag pataas? Oh. Soil test, kailangan binubutasan yung lupa para titignan yung ginamit na pundasyon kasi. Lahat ng lupa may kanya-kanyang property na halimbawa bato. Hindi ikaw ilang palapag yan. Ano? Tapos clay. Oh. Mas mababa yung kapasidad na magbuhat ng load. So the soil depends on the
structure depends on what kind of soil there is underneath. Electrical design, ganun din. Kagaya ng sinabi ko na ito naman wire ang tinitignan. Tsaka yung mga breaker, tama ba? Baka naman pag nagsaksak ka na kung ano dyan, nag-inip. Nasunog yung bahay. Okay? And then, wastewater generation, madali lang yan. Building specification, kung ano yung ginamit na material, dapat nakasaad sa specification. Okay? Likewise with the bill of material. Now, the question is, paano pag-existing na? Kailangan pa ba ito? These are documentary requirements. Kasapulan ako. Yung number 14, galing sa dole. Ito, pag-existing yung structure, hindi na namin nire-require. Nire-require ng dole ito para nakalagay doon, construction safety. Itapos na yung bahay. Kargampay lang batinet. Yan. Bahay, balay mo. Tanawan matisgrada. Hindi na. Ano? We do not require this anymore. Yeah. So, letter to the barangay has a role. Lahat ng nangyayari sa loob ng barangay, may concern ng barangay. Kung ginagawa nila yung trabaho nila. Ayan. Diba? Minsan dito, akan construct yan eh. Puntahan mo. O, sa kabila, may nagko-construct din. Kapag nga may salang, tin-report ka. Ang dahil po ito sa suda, ano? They should be impartial. Diamond na DILG. So, timang monitor, monitor na inuhan hindi trabaho na. Okay. PTR, nagito yung Xerox ka, may photocopy, nagigay. Nagharapit yung plano kan, pirma. Yeah. And then, bayadan dapat tayo yung professional tax practice naman. Number 17, this is mandatory since the structure is already existing. Ang garamit lang, the civil engineer, kapidapi, nga riya, yung plano na. So, hindi pagkaramit na. Yeah. So, usually, ito eh, nagigay kami nagaramit yung plano civil engineer. Pandamat, bisitahan di ay structure yun eh. Diba? Magbulbulok kayo, hindi kastina, dapat ma-retrofit. Mag-introduce tayo di kastina, dalang balin nga, safe. Yeah. And then, kailan nyo number 18, at ibagbagan nyo doon, certificate of occupancy. Mga building permit mo, kasap mo ka mga certificate of occupancy, di ba? We are very strict regarding nagiging papabang. Nagiging papabang real estate lesson. Requirement na talaga na ito. Yeah. Certificate of occupancy. Well, in fact, in theory, by law, makaala ka ba't kuryente, makapakabit ka mo, awal yung certificate of occupancy. Diba? Basat mo kayo, walang kakuryente. Yan, yung terorami ng naging politiko. Amnesty niya. Amnesty. Ano, makakuryente ka. Humanitarian consideration, yung muna political mileage. Kung namin dyan, kanula nga dati, makakot daw mo. Well, in fact, ngayon, nagkakiyay ko account si Lauren na ibagbagan na, ilapad ni, dagat ang amnesty, hindi permit. Ang marami diyan, because this is the national law. Dikit dito mo
duludan, pasat mo mapapaspas, ititulo di, daga, mamati akpay. Yan. That is the platform. Then, tsaka mo, dapat yung councilor mga kabaranggayan mo. Ada. Ewan. Sa JJ may say, nga ipagbagat kasi yung lamang po tagdatang listiti, yung bukagin ko naman. Okay. So, number 19, Environmental Compliance Certificate for LIPAS. Ito ay ECC kami, hindi, no. 3 stories kasapulan mo. Naglalagyan na. Tapta, masapon, 10,000 square meter di area na. Yan. Mukayat mo, patakda, kasi nakadakil DSM. Kasi nakadakil DSM. Kalawa DSM. Nagalakan di Environmental Compliance Certificate. No, residential lang. Nagdala ito may sa kuna na ito, NIPAS, National Integrated Protected Area System. Tinipas ito yung bagyo, Marcos Highway. Ikunan na rin yung NIPAS. Tsaka mo na manual meters yung Marcos Highway. Bawal. That is from Baguio to Ago. Yan yung makikita yung nagka. Balay mo namin na. Gigit na. So, yung PAMBI, Protected Area Management Bureau, ipapagkat lang bigay nga portion tibag yung matilis bigay protected area. Ini use vessel. Hanggang nga inalagaan na gusto. The remaining NIPAS, Gibraltar, Puksusan, in areas na ito, Gana atok trade. Nipas kung nadapay lang yan. So, nung yan ipagtatagdaram, kasapulat, di clearance niya ay PAMBI. Mapansin nyo, di amin niya. Data ka portion, areas, Karaman, di ay Upper Agno, watershed. Upper Agno, watershed. Ipapanan natin dano, papanin niya ay San Roque Dam, gamin. Yan. So, protektaran na. Baka magkandil kayo, paano dami, namin dito. Okay? So, number 20, clearance from the DPWA. Dapat nakabagyan na yung DPWA. Yan yung DPWA saya. Ha? Departamento ng Pagnanakaw na walang hanggan. Actually, son who works there before. Palaging, korupsyon. Yun ang laging sinasabi. Nag-apply di Australian. At least, andan na makikita. Pagnanakaw na walang hanggan. But he was an engineer. Just resigned this January. Lalo lumasa yung Jabraya, pero na. Rasa niya, sing-singer na senior na rin. Diba? Pilit na pa eh. Parwag na pa yung palto. Okay, so, if you can find greener pasture, luckily, online lang, yan apply na. Online exam, online interview. Hindi ba? Nahawak ka. Okay. And then, ayan tayo, DPWS. Dito, yung EGT National Highway niya. Naglalakati clearance dyan. Napagadakan niya, dahil ito yung road way, hanggang mabalin niya, lumampas dito. Okay? Kaap, dan ito ay nag-ijay, nag-apply ijay. Luhakan. Luhakan. Yan, Higit Airport. Resident Airport kaya. Certain radius kami. Masapon nga galakad clearance. Kanya na.
NGCP, awamot, lumabas dyan, na National Grid Corporation. Magamin dagi jay linya ti NGCP, dagi dating nga napuko, bawal at patakder jay, sirok na niya. Mapang kaya jay pingat, mapang kaya jay somewhere pangdas kung kiring. Sirok matipawang lang, at lalagi jay pagbalay jay. Okay? Papaikat ti balay jay, papaikat ti National Grid Corporation, kanyami. Kasama mo na pa, awan mo permit na lagi, ako namin mo na. So narigat na, ininutang mo, ay, dimunis na ako na dyan ti highway, dimunis na dyan ti way, dimunis naman nun dyan ti GCP. Okay? Dagita, dagi political will, dagi past na kami. Awag kastan niya. Okay? So, nagpasan. Nagpas limited. George. Ilay mat number 3, Roman numeral 1, 2, and 3, yung maudin niya. Dagito yung dagi offices na papanang permit aside from Sibaw. Dahito yung city planning, lumabas siya, itiga po na, isuda, ti mag-regulate, kunya klase ti structure, no pa din, ti may takder, ti may sanga, lugar. As parehan, residential area, dapat residential lang. Awan ti commercial. Kahit mo, patakduran man, diskutoy. Kaban pala yan, kawat, kasway, kada. Zoning, regulation. Zoning, utidad, area, ti mangbeda. Safe moment, magkabit isiwag kan, amok jay, ayan nyo, jay lugar nyo, agapay lang, existing na, city siwag. So jay, naramit kayo, i-pre-war, niya. Ang pag-ubat, ang dalagi jay yan. Sino tinakagit siwag, yan nyo? Siwag. Jay siyang dag, apan siwag. Ada ba? Ang mo iba, nandiyan pagpaparan na, dahil nakakabit na ta. Sampan di kanal. So, encourage me nga, sa TikTok ba kailangan kumakali. Umapang kayo, napadasan nyo nga napan, bubungan titan. Diyan ngay drainage na yan, improve lang ako na lang. Nakalayo sa tiluglugan. Date me. Mapan dyan, amin, ako untreated. And then, Bureau of Fire, yung mandate na mo dito i-implement the Fire Code of the Philippines. Yung kaslamon natin, required na lang, kung maatang kayo, diba? Fire extinguisher. Tapos, nung sa bali pa yung resibo, yan, sa bali nagkatanga, dapat hindi ka na lumakan. Diba? Yes. Kaya yan, that's corruption again. So, the floor is open for your queries and questions. Yes, sir. Sir, ano yung timetable nyo dito yung implementation? Timetable required na. Nya di na-issue kanya agad, notice of meeting. Diba, niya ikaw ako nanti jay surat yun, na jay nakakabing ako sa tingali. Bitly. Kung inopen nyo, kabil na yay, magpagana nga,
you have the intent to apply for a building permit. Hindi ay kanya yun sir, title, diyan. Status to yung lote. Well, title. Title. Dapat immediate sa pagkala yun na. So, jadi jay kawan title na ang mapirsa niya sa kunada maroon na requirement dapat iwasan di jay gawin jadi jay mga squad niya jadi ang squad di title properties now dito nakakakit din jay nga tayo niyo ay kung ano ba yan? Nagkilig niya ay accessible niya ay ayun, tagaan mga Tagalog. I-access niyo yun, i-open niyo yung link and then, ang tinatanong doon ay you signify your intention to apply for a building permit. Ano yan? Well, kasama nga sa 85. Kasama nga yung kinabayad na Masubi ay, i-click up ko sir. Nung nag-signify kayo ay, siguro na ito, makatawan mo tapos mabayad mo doon niya, prepare to plano niya. Hindi 6 months, nabayad pa yun niya eh. Okay, siguro, nag-signify kayo, we will monitor. Your compliance to that niya. Siguro, dito gawin ko, narigat no, narigat nga, pero sa niya agad-agad na, siyempre, kwarta na tayo. Diba? Pera yan. Pero yung sabi ko, yung 6 months, medyo matagal na yan. No. Now, ang karamihan designer niya, dito building code, any violation to the building code is a criminal act. Yeah. Di magsulgat ito, dinanggram ito. Di violation mo, Penal Code of the Philippines. Yeah. Dito mo, dinalight mo, since it's a criminal act, at damang taon, hindi proseso ng paglabasan. Before in the judicial process there. Administrative procedure. Okay. Ang November ako yan, hindi yan November. Okay. So, siguro yung mga title pag hindi pa rin kayo after 6 months, hindi nakapag-umpisahan, no initiative at all. Okay? Since we follow a certain procedure as mandated by the National Building Code of the Philippines, we issue an OB. Notice of violation. Ilan to? Tatlo. Okay? Tatlong notices. Since we follow the administrative procedure as mandated by PD 1096, talong notices nila. Okay? And then, on the third, hindi ka kailangan nag-comply, that will be a ground for filing of criminal charges. Nagipit ang mukha na discussion na. Charges kung wala naman the notice of violation. But the law may be harsh, but it is the law. Ano yan? Third question po. Ada nagkakipagbaga. Pakulong aklangan. Okay? Libre pa yung makan. Pre-boarded lodging. Third question po.
Sir, paano po pag existing na po yung dati na po siyang nilakad, then nahinto po? Bakit na ito? Kasi nagkaroon po ng problema sa contractor. Siya po dati ang lumalakad. Oh. Tapos bigla po nawala. Pero nasa amin na po yung mga papers. Naumpisa na. Opo. Hindi pa na-approve yung permit. Hindi pa po. Pero meron na po yung mga, for example, yung mga fire, mga SEPMO, may sanitary na rin po. Paano po itutuloy pag ano? Pwede ba ituloy? Ang application ng building permit sa ngayon, okay, yung application ng building permit ngayon, online. So, maganda yung question mo. No? Meron kang dating application, kailan pa? 2020 po. 2020. May zoning certificate na? Meron na po. Meron na. Okay. So, application ng building permits, online, ito yung website, buildplus.baguio.gov.ph. Okay, so, bakit naging online? There are two reasons for that. Wala pa. Sabi nila, oh, dahil sa pandemic, bakit wala ng pandemic, online pa rin. No. Okay? May joint memorandum circular, ito panahon pa ni President Duterte. No. May joint memorandum circular, which we have to abide with. Bawal yung interaction ng applicant saka yung mga nag-evaluate ng plano. Okay? Isa ako doon sa nag-evaluate. Hindi pwedeng nakikita tayo ng harap. Okay? So, we made it paperless. Ito na. Yung nag-drawing, kilala nyo? Apo. Ha? Apo. Kilala nyo? Kunin nyo yung mga hard copy. You have to start from scratch. Kasi yung zoning certificate, 1 year lang. So yung building permit, ang validity, halimbawa building permit, pag na-issue yan, dapat umpisahan mo yung construction 1 year after, 1 year from the date it was issued. Otherwise, magiging null and void yan. No? 1 year after, halimbawa na na-issuean ka ngayon, next year, pag hindi mo na umpisahan, wala na. You have to start from scratch again, back to zero. Pero aminin mo ba na nag-expire? Maliban na lang kung yung kapitbahay mo, expired na yung Actually, permit. sir, yung sa amin, ano po, natapos na rin siya. Ha? Natapos na rin po. Yung building. ay construction niya? Apo. Authorizer niya, tapos ito pa eh. Pero hindi pa nare-release yung permit. Hindi pa po. Oh, ganun din. You start from scratch. I-apply nyo ulit. Ang pagkakaiba kasi ito, dalawang klase na ayan, pag natapos na yung structure, kagaya niyo sa inyo, inonstruct nyo na hindi pa natatapos yung permit. Ang title ngayon ng application nyo, as-built plan for a 2-story residence. Kasi pag wala pang construction, propose 2-story. Yan naman as-built plan for a 2-story.
Ganon ang title. So, i-overhaul niya. Kung meron kayong electronic file ng plano, ay madali na lang mag-edit. Pero i-upload nyo lahat yan sa BigPack. No. Yes, sir. Good morning everyone. Ilan po dito ang hindi nakatulog kung hindi natanggap kayo sulat? Pasok kamay. Katulog na. So, thank you Engineer Villanueva for... Tama na sir, Engineer Villanueva. At least nirepresent nyo si Engineer Johnny Tegay. Ang question po dito sir is, so yung pagka-draft niya kasi ng sulat, medyo very strong eh. So the wording dito, you are strongly encouraged to signify your intention to apply for the building permit. Ang situation namin is, matagal na ho namin ina-occupy yung building sa amin na yun. So, more than 20 years na nakatayo yung building. Panahon pa, 1970s pa. Kung baga kinonspa, kasi binili ko lang yung building na yun. So, i-address ko lang po yung tayo as public na hindi ko si engineer ang kaaway natin dito. Hindi. Dapat iparating ni engineer sa administrasyon. Hindi yun. Napagpilo natin si engineer. So, ang gusto lang namin sana is iparating nyo sa mga administrasyon na ganitong ginagawa nyo. Ang city is na-recognize na yung improvement namin by kami. Nagbabayad kami na real property on improvement. Ibig sabihin nun, kung nagbabayad ka ng real property tax, nag-submit ka noon pa ng mayroon kang certificate of occupancy. At the same time, nag-submit ka ng building permit. Kasi walang computation, walang basis si city na mag-compute sa'yo na kung magkano yung improvement, assess improvement mo kung wala kang sinabit mga dokumento yun. So, ang fun is, hindi ka nga makabayad ng real property tax kung wala kang certificate of occupancy, and it is presumed na meron kang building permit. So, next na question ko is, nasagot nyo na sir. So, does CBAW maintain a record management system? So, kasi under sa batas, meron tayong batas na dapat ang city or ang local government unit under Republic Act 9470, yung Management and Administration of Records, dapat kayo ang nagtatago ng mga records namin. Hindi kami ang magpre-present sa inyo ng mga records namin to prove na valid yung building namin. Ilang years na ho yun? Kung kwento-kwentahin mo, 1970s. 30, almost 50 years na. So, naputpot na. Kung assuming na tinago na yung dokumento yun wala yun, wala na, inanay na. So, under Republic Act 9470 is yung public records in any form received by the government agency and LGU in the conduct of its affairs. So, therefore, hindi mo pwedeng ipasa yung administrasyon, hindi nila pwedeng ipasa yung inefficiency of not maintaining proper records. Since sabi mo kanina, way back in 1946, meron ka ng record. So, ang gagawin nyo ngayon, sir, is, since na-survey nyo, sabi nyo, na-survey nyo na yung buong bagyo when it comes to improvement, ikuhan nyo ngayon yung records management system nyo, yung records nyo sa file, ibangga nyo ngayon dun sa file ng city ng mga tax declaration, doon nyo makikita ngayon kung may mga building permit nga kami. Nakuha ko na yung dito mo. Kasi matagal na ho kami Ulitin ko, napanggit ko kanina, hindi namin sinasabi na wala kayong permit. Ang building permit kasi, ini-issue doon sa nakatitulo. Diba? Halimbawa, binili mo yung
Dati, pagka-renewan, pagka-renewan. And then, binili ngayon ng, so yung BP nakapangalan dito. Bibilhin ngayon ni Pedro. Yung TCT, mapupunta sa kanya ngayon, di ba? Dahil binili niya, house nila. Paano yung building permit? May pwede bang ipangalan kay Pedro? Hindi. Hindi. Kaya pa rin. Which is why I was telling you, yung track down the history. Baka nakailang bili na yan. Lupa, may building permit na. No? Pang-apat ka, halimbawa. Kanino yung permit? Kay Juan pa rin. Building permit, ha? Kay Juan pa rin. Bakit? Ang building permit, non-transferable. Halimbawa, na-apply ng parents nyo noon, sa kanila. So yung record natin, pangalan ng mga magulang nyo, hindi nyo. Pangalan. Likewise, perhaps, you bought this from someone, yung pinagbilang mo, siya pa lang nakapangalan sa building permit. Okay? Pero bakit nilipat ng city yung bakit yung real property tax mo in your name? Yes, yes. Real property tax is transferable. Diba? Transfer certificate ay yung title, land title, transferable yan. But the building permit, no. No. Hindi transferable. So kung hindi kami mag-comply dito, i-demolish nyo ba yung mga... Hindi sir. Yung sabi pa, kung kanino mo binili, i-check nyo sa records, sakaling meron. No. Hindi. At kung sakaling meron, pero ang phone namin, as a power ng citizen, pwede kaming magtanong sa inyo, sa department nyo, since sabi nyo, 1946 pa, kung meron kami, meron yung existing building permit noon na sinabit. Kasi ang topic natin sa is, pinagpo-comply nyo kami ng building permit requirements eh. Hindi malaki yung perang involved dito. Hindi, hindi ko sabi ko, hindi ko sinasabi na walang permit. Malamang iba yung nakapangalan. What? What's the way to check that? Meron may concession din po. Ito, napili ko kay Juan nun eh. I-check na natin kung meron siyang permit na ako. Dapat yun ang wala ang ginamit nyo bago nyo ba yung may pinadala ng sulat. Para ma-check ang Juan lang, ang susulakan nyo lang is yun ay hindi nakapangalan. As I have said, the survey conducted was based on what the respondents answered. Di ba? Kasi magbabahay-bahay yan eh. Kanina pong bahay ito? Ilalagay doon. Di ba? Ilalagay. So, huwag niyong ipasa lahat sa gobyerno. You also have the responsibility nga. Kapag nakikadamot permit dito. Ikaw yung, ma-check dyan. Ma-correct the record. Yan. Tapos dyan, iiba na. So, GIS system is just an information system. Hindi yan. Kaya we have to make the record straight. Diba? Hindi, we are not talking about accuracy. Ang accuracy niya. Tanong accuracy. You talk about measurement or you talk about legal accuracy. No. Record, there's no such thing as an accurate record. No. Perhaps an erroneous, so we have to straighten it out. Yan lang, ipa na ako. I-focus na. Yan. Sir, regarding dun sa pag-apply ng building permit, baka pwede nyo kami bigyan ng leniency sa mga proseso. Kasi existing na po kami. Gaya yung sinasabi ni Sir na parang may presumption na may building permit na, sana may leniency, Sir. Kasi dun sa requirements na binibigay nyo, parang mag-start uli kami applying for a real new building permit. So, leniency po ang i-request namin sana. Sabi niyo po kanina,
ang problemahin namin kung may TCT, 1 to 5 lang, gusto ko sanang i-verify kung, or confirm kung 1 to 5 lang. Wala na yung mga documentaryong hingin. Yan. Tapos sir, ang dating po nung sulat nyo, we encourage to signify your intent to apply building permit. Meron dito yung opportunity, parang opportunity to legalize your structure. So ang dating po sa amin yon, magiging maginhawa ang pag-apply namin kasi opportunity. So yan ang request namin, leniency sir. So, G. leniency parang honesty na rin. G or I? Sinasabi Ito nyo, po nga, J. Yung nasa Yes dulo. sir, amnesty, walang requirement. Ang leniency, magko-comply kami pero hindi mahirap. babawasan. Yes sir. Okay. Sir, saka matagal na po existing yung property. So, sana lenient na po. Yung bahay namin, 1967, may pag-i. Nakita ko pa yung record namin. Okay? So it doesn't mean that since hindi in-restrictuan, kung papatayo ka na lang na papatayo. No. So, Hindi, sir, okay, siya sige. pag-a-apply ngayon, hindi yung Okay. dati sir. National Building Code of the Philippines. Ulitin ko na naman. Ano yung sabi ng national? It is institutionalized, nationwide. Ano? Isa yung requirement. Okay, so, yung bang mayor may power na bawasan yung requirement? Yung mayor pa may power pa na bawasan yung requirement. No? Okay? Well, in fact, in theory, we are city-paid employees of the DPWH. Kasi yung office of the building official, it's not under the LGU. It's under the secretary of the DPWH. Pag may pagbabago na gusto natin na mangyari, it's not the mayor, actually. It's the secretary of the DPWH. And who else? The president. Sila lang dalawa. Okay. Or, we have to make changes, we amend the law, as I have said, may proposal nga na i-amend, and then, it has to be with the aid of legislation. Hindi kami basta-basta pwedeng magtanggal ng requirement. As I have said, even the mayor cannot do that. Congressman, no. Well, in fact, ito ang pag-usapan natin, no. For constructing without a building permit, by administrative final agreement. And how much is that? 10,000. Okay? So, pag tinuloy mo yung application mo, you'll be charged an admin fine of 10,000. Dagdag dun sa... So, since ito yung isang form na leniency na ginawa namin. Para naman na hindi dahil mabigat, sumulat kami kay Secretary Bunuan. He is the current Secretary of the DPWH na kung maaari, huwag na lang sigilin. Wait na lang yung admin fine and other surcharges. Okay? Yung letter namin, July last year. Hindi sinagot. Sa government, pag 2 months, hindi
Nireplyan niya, denial. Hindi nalalabasan. Okay? Even the mayor told us, okay, I will help you follow up the letter. 1 month, hindi natatata. So all the requirements are still there. Except, sinabi ko, Tony. Still there. So, sir, for example, lahat may files na. Kasi ada files na. So, ano may tikwa na dito yung program ng city government? That is not in the economic data, it's not politically motivated, but it was started during the past administration. Tuloy na lang. Since, ma'am, ada yung National Building Code data, constructing without a building permit, automatic 10,000 has been filed na. Nasa batas. To provide an opportunity Yes. for building owners to legalize And this. why? Hindi ko na nakaroon, nag-construct ka, with permit na, that is a criminal act. Di ba? But for those who have their building permit before, nga mahaanda nga nakaala iti certificate of occupancy, kasalan and voidages, sir. Kaanwan. Okay. Lahat ba ng pagkakataon dapat kumuha ng building permit? What are the cases where you are not required? Minor repair. Okay. Halimbawa, nabutas yung bubong mo, naglati, sukatan, kamagalan. Nadadaan din ruangan mo, sukatan, hindi ang kamagalan. Depende sir, no, niya TJ ding mo. Masukatan pati sisim, dadating mo na kayo, balundungan. Baka mo halog lang. Sisim, di may pagkadalan sa mga halog lang. Okay, hindi pa kami na dyan. Wala nga dyan structural code niya. The building code. Basta ang mga sukatan tinadagdag sir. Di ba? Siguro kayo na ito, tapos maraming mga Islam. Ikot sa bali ng tungtungan niya. Lighter. Lighter or same. Ano na ba? Lupa mo na. Ano kami na gaya ba? Ay, panganak na. Kasukatak gay. Yero di ba? Nabutan. Niya, laksunod gaya. Hindi close na. And then pa. Sabi ba, ibagamit isipaw nga hanggang kasapulan. Yung basta factual ng akpaiso, yung may pagbaga na sukat lang ang kasapulat ng building permit. Yung case mo sir, basta system. Siguro kayo niya, TNG, hindi na. TNG, ang yung mga system na pre-painted niya, mga screw lang. Ano, yung no, ikaw namin, basihan na rin kaakwa. Yan. Okay, Section 201, the National Building Code, wala na. It is the primary duty of the state to protect life, health, and property. Di ba? So, ipupos na rin dahil. Maprotektaran di yan sa nunat ke sa ritual. So, you're not making it hard for you. Oportunidad yun, tahan tayo na regarding ko na what happened, we do not comply, ma-demolish ba? Okay. And they can be medyo harsh. So, nayabang na kayo, ma-explicar ka kayo. Yung proseso sa panag-apply, okay? Kaya, di nga ron, nung nakita mo yung tawag di compliance, you have to exercise the mandate of the power. Sir, To
enforce. Nag-apply kami di occupancy, kasumpulan yung building permit, napag kami di si Bawa, ako ba di building permit? Bibilukan ka lang mga bilukan. Nung dati po kayo. Awan sila. And then pagayam, at dati years na idadada pa ilang yesiyo na kurang nga iti party record. Nang i-own record, but partly. Okay? Ngayon, at dati electronic file. Iya hard copy na buuran. Okay. Buuran na matagay duplicate na tatuma. Ito si may isang rason na kung complete one may di kay ito nga nagsurbida. Sir, I'm speaking in behalf po sa mga bahay na nasa motor pool area reservation, which is lower QM and lower Lakwani. At the moment, inaayos po nila yung title sheet ng mga bahay na yan. So how do we comply? Because we have the intent to register, pero dahil ako ti primary ko, ang city, Nyaman naman sa motor pool. motor pool, lower QM and lower Quarry. City Engineering Office po doon. Hindi sa Milabon. Hindi po. Lagoon Beach. Yung sa taas po. Na at the moment, ang hinihintay na lang po namin is kasangguni ang panlunsod from Councilor Yango. Kailangan sir, and they will proceed with the title sheet canon. Website. Dahil sa mayat ng mangyut na nagigay kaagsilor katapwa, yung kaano kasapto nga pastra, ti awarding ti lote niya. Ang nga dyan yung pagkati amnesty ti conforme. Okay, so amuyo dyan, siyempre amuyo taga dyan kayo niya, dyan Lapun area. At dahil dyan sinurvey ti city dyan, what is the main purpose? Okay, dati project dyan namin, I know this because I used to be with the SEPCO. The proposal niya dyan is TP dyan na makikita mo yun. Mapangkay dyan ti bungas ti tunnel. Dyan ti nakalunlusan ti kwa. Ako nagamo. Madlang mo nga ron ti tao. Okay. So that proposal na pangikan ti sewage treatment plant ti dyan. Nasurvey ti dyan. Rugyan ko mga maaladan. And then maininot na sir-circle manon ti tao. Basta ang niya dyan nga lugar. Hindi po. Hindi. Hindi po. Okay. So, paano po kami? I mean, hindi pa kami makamove because wala naman pa po kami ganyan. We're paying tax debt, may survey plans na po kami. J lang, title sheet. Hindi, may isang may kukuha ni Mayor. Kukuha na ka dahil ikaw zero to dahil tati address ang dama. Kasak mo nga may kati permit, uray tax debt. Amoy di gamin, urayawan ti TCT. Mga nakalang ti clearance kay DNR na wanti sa bali nga naka-apply. Mabalin nga patakduran niya. Yung inabuso na dyan. Inabuso na. Squatter mo amin na nagsisinan lupa. Okay. So when the IRR of the PG 1096 was revised, 2004, patentendang na title lang. Okay. Prior to 2004, mabalin nga applyan iti pa. Urayawan ti title. So sir, what can we do? Aguray kami tayo babasit? Yeah, ipastrak yung ma'am, DJ ko na data. Pero- Amo yun, ti title kami. Asla jayan mi. Jay ayan mi ada di 1960s pa lang nga dali ay survey na niya. Ada lagi gibagbaga kami nga urayan yun ta gigid lang to data sa pasang. Ang data kathan nyo ngayon nasikaso personally. Certifier ko lang because of this discussion. Sabi sa sulat nyo, grab this opportunity. Diba? So we are all here to grab that opportunity na mapadali. Now,
willing kami nag-apply as our intent. Nung Ryan, mi pa mag-title, mi kat maybe another 6 months, who knows, mabibigyan kami ng violation letter. Amin, ma'am. Amin. Kasat no, sir. Kasi ma'am, hindi kami isusulatan mi dahil yakin bakit yung title. Yung title property, ikuanan. Susulatan hindi niya. Ma'am, unfair mo, nag-apply nga dahil yung title na, suti, masusuratan na iyaban, dahil niya duma, nawan, kuya ko na lang na, kuya, what dinotice ko. To make it fair and square, sa pasap, dinaramit niya. Nung nag-fall kayo, diyawan di title na, ilakad yun, itituloy yun. Sir, yun nga, nandun sa pipeline, nasa pipeline, what are we going to do now? How can we go online for our intent? Di question ko, sir. Online, apa hanggang ma-access diyan? Ha? O, ma-access mo. Pero ma-access me. Nung dawatan na the requirements, how much may dating nga tayo? Pag nilagay ka pangalan, tapos, binalik, makikita niya. Makita na magkano. Hindi nga i-question me. Kasi may magsamuang kami pa nag-online. Kaya ako kayo magkahan nag-online. Kaya tinatanong ko namin sa inyo. Your intent, so tikwanan niya, haan kayo nga keyword. Yan na, di ba? Oh. But later on, nung na-issue amin dito, awan di-distinguish na lang, hindi nito na-distinguish na may isuan din niya, the title na, mas karkaro niya awan. Mas karkaro nga, rang-rangan niya. Last two questions. Last two. One hour. Tapos, recently na Pasla kayo. Jaya. separated sa mga physically, actually, ay 1 unit. Pero meron na. Halimbawa, ano nyo? Ngayon nyo, duplex. Parang may isang balay lang, sir. Tapos, Dito lang meron. Tapos yung kabila, tawal lang. Basta full house, tapos inudwa. Tapos tinitulunan na gudwaman. dinadbayan yung balay. Madahati na. Ha? Madahati na. Kasama mo magahati na. Ikan nyo halo lang. Halo lang. May party, sir, hollow block. Iba pala. Hindi gawin. At dahil na niya, hinaklakan mo lang. Hindi title niya. Kasi niya kami baga tinihanan. Tatay baga mo na peso. Kasulahan, bata. Dati ba nga, double bita? Hindi na, sir. Hindi na lang ng Da. Da. Tapos, ginod ba yun? Physically, outside service, alam at hindi. Nga, madali nga dating permit yung pa yan. Dapat nga dating nga building permit. Wala ka ako, sir. Wala na siya makasawag ng permit. Berduaan tayo mag-permit ka. Basta gamin. No. At ikon ko namin ang alterations. Ang na-repair, ha? Ang na-repair, alteration. Ginangyari dito, ha? Na-alter, hindi ko ayaw. Nagpanin nga doon ang mga structure. Di ba? Kaya, two structures, one structure lang, sir. Ada orang bagi firewall na. Ada firewall na niya. Jangan. Plywood. Kaya basta yung mas ko na orang sa panawal. That's still valid.
Separate lang natin kami, sir, building permit or Tayo nga. Basta gawin. So, yan. Jadi kami satu lalaki. JNTP, sir. Ayo. Ngam din tayo titulo. Hiwalay, sir. Nabuduan. Pwede. First na ko makamit titulo nga hiwalay. Eh no, pagkakita sa bali sa tayo ito kanya. Sa bali na permit ay usual. Kaya pala makomplikado ito yung sitwasyon. Magkudbot si dito. Makomplikado. Kasi pag kumuha ka ng bagong permit ay i-apply mo yun dahil pagkaiwalay lalagyan namin ng firewall buya. No, firewall. Walang access sa kabila. Wala rin na siyang access sa inyo. Buyo. Basta ano ako putil, yun, wala yun. Ano nga tuunan, ito, ano pangawal. Okay lang, pero pag nag-extend kayo, nagdagdag kayo ng ito, ay iba usapan na yan. Just make it as is, no? Dagdag problema. Komplikado ang relasyon. Complicated. Galas din siya. This is in line with the question of this lady here and also follow up of the question of the gentleman there. For example, kami pinakakawila po the requirements yung OCT or TCT, hindi kailangan. Okay. Awan pa yung naroon siya, tumabalik naman siya naroon dito TCT. So, kahit nakasaay na title, Jerry Lotte, ang mga mabalin siya nga ikinusaran nga pag-apply, ibigin permit at bigay tax declaration pa, we are already religiously paying our real property tax to the city. So, kaya naman sa uwan, adakan niya yung hindi ko naka-observe niya yung mga actually, nasumatak na tayo, di ba? Hindi... Nung tikwa na sa bitang ito, nung kasparigan na kami maka-file. Taon tayo na. Are we administering if we find of 10,000 pesos ta? Lalo ka nagyan ay wagkalay misal kat 1965 Dito ka napahintay kayo 1,000 na ito. Automatic na ito. Ada iti tax declaration nga baybayanan nagyan na building since time immemorial. Itattalagyan sa kinbagi nagyan nga pinagpanagan awandan. So kaya nakapagbayad na ako. Nasumbatan ka tayo. Nuhang kami nga i-file at tali. Nasumbatan ka tayo. At utang niya 10,005 iti city. Kami na nakauna dito yan ay building win eh. Na-answeran ka tayo dahil ito? Na-answeran ka nila eh? Bagak na niya hindi mapalin, hindi tax day mo sa rin niya. Kung na-revise din IRR 2004, anan na kapalin. Di ba? Anan na kapalin. So, the administrative file, kung na, title man, ginuhaan, over, fair and square, yan yung batas. Yan. Anyong nautang di ay, hindi ko na, lumabas di proseso, no makita daw, wanti, naganan, intensyo dyan. Na wanti intensyo, magna dyan, administrative procedure. Ang datong umay, may isuwa kayo, tinotice of
violation. Dahil ito'y inayapan na kayo, kasi gamitin makisasao, nga, no, lakit di title, mabalin nyo nga i-apply. Dahil jay hatpay, ilakan nyo dahil tatitulo. Nga, jay, no, awan na intention nyo, adi-iso kami ito, tinotice of violation, nagsakit na denggan diya, ita, notice of violation, nung makita yung di content na, nasakit nga maawat kay sa laita. Yan. Intent lang, tinagdawatan ni. Nadaksimba yan. Di ba? No, agad intention nyo, kahit nakasawal, no, maayos na kabilis, mabalik kayo ang kapray niya. No. Ang sinumper time lang dito awa na, bumayag di tungas. Last question mama, tayo ba last? Yes, sir, last. Kung pagkaintindi ko po, may titulo ka wala at mag-a-apply ka ng building permit, apply sa lahat, pantay-pantay yung admin fine na 10,000. Correct. Next po is, ang tinatanggap lang. So lahat tayo, na wala po building permit, babayaran natin. Lahat. Nag-apply na tayo. Mandatory. Pangalawa po, na naintindihan ko, sir, Mandatory na. itong meeting na Kasi ito, batas na para yan. hihiin yung intent na i-process yung building permit. No. Yes, sir. Ang process, ang intent, online yun Yes, sir. Yes, sir. Okay. This is Kaya kayo natawagan, may explain sa inyo yung proseso Yes, sir. pag-apply. No? Opo. So, within 15 days, i-signify namin yung aming intent. Ngayon, wala pa kaming titulo, so i-attach namin sa aming application, doon sa online, hindi pa kami makakapag-submit doon, but we can submit doon sa online na. We can submit another letter o naka-attach doon yung lahat ng aming explanation with the documents na on process pa yung aming titling. So, i-attach po namin lahat doon. And we are hoping na with that na pag in 3 months or 6 months ay hindi mabibigyan kami ng leniency, sir. Hindi kami mabipenalize, hindi kami mabibigyan ng notice of violation because we are complying. But because of the government processes na matagal, kaya hindi pa namin nakukuha yung title. So yun yung hinihingi namin na isang leniency from the CBAO. And maraming salamat din, sir, sa information dito. Okay, napanggat ka sa sulat sa inyo na 15 days to nilalagay nyo? Signify. Kaya nga, hindi na rin sabihin na 15 days, mag-apply na kayo ng permit. No. I-access nyo lang. You have 15 days to access that. Mag-start na. I-start mo na. I-start mo na. You access the list 15 days. Narigat pa din? Ano ba? Siguro. Diba? Kano na-access yun yan? Yung tinopen na to. At dati, nag-signify na ito, nag-keyword. That's all what we need as from you. Standard. Ano ba? Diba? Okay. Tapos pag, halimbawa, hindi nyo in-access yan, doon, ang map na, the administrative procedure, kung ibang pagkat. Yan. Okay, hindi lang admin file, ma'am. Tatlong notices, and then, actually, aside from the admin file, yung nakaswap kayo, 2 years imprisonment, that's more than 20,000.
peso fine. O boss. Hanggang ba nakaskasuan? Dahil ay keyword, di ko nakaroon. 43. So that is the last report. Wow, yeah. Okay, it's Sino tikas pa po siya? May makikipagin ko original o nadagay pa na? Gantian. Yes, ma'am. Clarification lang. Kasi yung this concerns the building permit. Our lot has been awarded by the city government, and then the house was built when under the care of my mother. But both passed away, so na-waive yung rights ng lote sa kabahay sa akin. And I have been paying all the tax, whatever is needed to maintain the property. Ngayon, I don't remember kung nasaan yung mga papeles ng building permit and occupancy certificate. So, I am mandated to apply for a permit and pay the necessary fees. Yes, We have, as I have said, we have our records downstairs. We can verify. So they have copies. No, we have the listings, ma'am. Listing of requirements? No. We have the cast before. We have a listing of all the structures issued under the name of certain persons. Yun ang So at least it will lighten my burden. you backtrack the history. And again, ang mga masumbatan natin ito ay kani. Sir, last one, Pag may tanong kayo ulit, you can go to the counter. You ask anybody, masumbatan na kayo niya. last, excuse lang po, last. Sir, itong letter namin, hindi ito notice of violation. Kung hindi siya notice of violation, baka pwede yung penalty, hindi kami Hindi nga. Diba na-explain ko na sa mga lahat para maiwasan Hindi, sir, yung 10,000 kasi, ang lumalabas, yung pan eh. yung 10,000, siguro nakikinig. So, all the things that has been answered, has been explained. Naisabi na kanina. Kaya additional, pwede kayo. Doon kayo sa may public yes. Thank you for your time. hindi nasagot yung tanong ko, sir. Ha? Hindi nasagot. Kasi kung dito notice of violation, baka naman pwedeng wala kaming pabayarang 10,000. Di ba sabi ko? Sinabi na kanina. Pag hindi yan notice of violation, wala kayong intent, gagana yung administrative procedure, mag-deal sa kanila ang sabi kayo. Diba? Ano yung tinasabi ko? Sabi nyo kasi kanina, pag nag-apply kami ng letter of intent, may 10,000 na pabayarang. Automatic na yan. Automatic na yan. Thank you po, sir. At wala kaming pabayarang 10,000. Meron.